Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng Sityo Bangungot. Sabi nila, ang bawat lugar daw ay may mga nakatagong kwento. At minsan ang mga kwentong ito ay mahirap ipaliwanag. Mga kwentong puno ng misteryo at kadiliman. Kagaya na lang ng 2 true horror experiences na pinadala nina Alvin at Migs. Ang mga karanasang ito ay parehong nangyari sa mga unfinished subdivision kung saan may mga kaluluwang hindi matahimik. Halina't pakinggan natin ang nakakapangilabot nilang kwento. Walang ulo. Magandang araw, Sir Jupiter, at sa mga listeners ng inyong YouTube channel na Sityo Bangungot. Isa po ako sa mga listeners nyo at lagi kong inaabangan ang mga nilalabas nyong storya. Kaya naman naisip kong i-share din sa inyo ang sarili kong horror story na talaga namang hindi ko makalimutan. Ako po si Alvin, 28 years old, taga Quezon City. Mula pagkabata ay alam ko nang nakakakita ako ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. In short, bukas po ang aking third eye. Pero kahit ganun, normal pa rin ang buhay ko. Hindi ko rin kasi sila laging nakikita. At pag may nakikita naman akong kaluluwa, hanggang dun lang yun. Wala silang ginagawa upang takutin o gambalain ako. Pero siyempre, dahil hindi sila pangkaraniwan, di ko pa rin po maiwasang makaramdam ng kilabot sa tuwing nakikita ko sila. Sa paglipas ng mga panahon, nasanay na lang din ako at mas natuto na akong kontrolin ang takot ko. Bilang bukas ang third eye ko, marami na po akong mga nakakatakot na karanasan. Pero itong isi-share ko sa inyo ngayon ay nangyari noong 2018. Sabado po yun ng madaling araw. Galing kami sa gimikan ng mga kaibigan ko. Wala po talaga akong gana noon na pumarty kasi mas gusto kong magstay na lang sa bahay. Pero dahil birthday ng isang kabarkada namin, di na ako nakahindi nang pinilit nila akong sumama. Sobrang saya po ng lahat sa loob ng club. Sayawan at inuman. Pero dahil nga wala ako sa mood noon na pumarty, isang baso lang ang ininom ko. At masasabi kong ako lang talaga ang hindi nalasing sa aming lahat. Sir Jupiter, pinakanalasing po sa amin ay ang kaibigan kong tawagin na lang natin sa pangalang Ivy. Hindi kasi talaga siya sanay uminom at mababa ang alcohol tolerance niya. Pero sa pagkakaalam ko, may pinagdadaanan sila ng boyfriend niya nung time na yun, kaya siya naglasing. Ilang beses siyang sumuka dahil sa kalasingan at halos hindi na makapaglakad ng maayos. Nag-alala po ako para sa kalagayan niya kasi alam kong hindi na talaga siya makakauwi sa ganong estado. Kaya nagpresenta na ako na lang ang maghahatid sa kanya pauwi. Lasing na rin kasi ang ibang mga kaibigan namin at wala nang iba pang pwedeng maghatid sa kanya.
Wala pa akong sariling sasakyan nung time na yun, kaya nag-book na lang ako ng car para sa amin. Sinabi ng isa sa mga kabarkada namin ang exact address ni na Ivy. Nasa isang bagong subdivision yun na hindi naman masyadong malayo mula sa club na pinuntahan namin. Hindi ko na lang po papangalanan ang nasabing subdivision. Pero hindi ko po makakalimutan ang sinabi ng isa sa kanila bago kami umalis. Mag-ingat raw ako sa lugar na yun. Nakakatakot raw kasi. Hindi ko na siya tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin, ni hindi rin ako naniwala dun kasi alam kong lasing na yung kausap ko. Ilang saglit lang ay dumating na ang binook kong kotse at bumiyahe na kami papunta kina Ivy. Nasa backseat kami at pinapainom ko ng tubig si Ivy noon. Kinumusta naman kami ng driver at ang sabi ko'y okay lang kami. Muli lang naman po siyang nasuka at mabuti na lang may plastic yung driver na siyang ginamit upang sukahan ng kaibigan ko. Dahil naging busy po ako noon sa pag-asikaso kay Ivy ni hindi ko na napansin na papasok na pala kami sa subdivision nila. Medyo nahirapan kaming tuntunin ang exact na lot and block na kinaroroonan ng bahay ni na Ivy. Hindi pa po kasi tapos ang subdivision na yon. Halos magkakapareho lang ang itsura ng mga nadadaanan namin. Marami pang mga units ang hindi pa nakokonstruct at kukonti pa lang ang mga poste ng ilaw sa paligid. Medyo nakakatakot nga pong tingnan, pero hindi ko na lang pinansin. Ang nasa isip ko lang kasi noon ay maihatid pa uwi si Ivy at para makauwi na rin ako. Sa wakas, nahanap na rin namin ang bahay nila. Kapansin-pansin na marami ng occupied na bahay sa area na yun kumpara sa mga nadaanan namin kanina. Tinulungan kong makababa ng kotse si Ivy pagkatapos ay kumatok na ako sa bahay nila. Yung ate niya ang bumukas ng pintuan at nagkataon na magkakilala kami. Nakasama ko na siya once sa gimikan. Nagpasalamat siya sa akin sa paghatid ko kay Ivy. Ang sabi ko, walang anuman. Sanay na akong maging tagahatid ng mga lasing kong tropa. Inaya niya akong magkape muna pero tumanggi na ako dahil hinihintay ako ng driver. Nagpaalam na agad ako sa kanila at muling sumakay sa kotse. Sinabi ko po sa driver ang address ko. May usapan na kami na dadagdagan ko na lang ng bayad dahil yung nabook ko lang naman ay mula sa club papunta kina Ivy. Hassle naman kung magbubook na naman ako ng ibang kotse. Kaya pinag-usapan na lang namin ang presyo. Kating-kati na rin kasi akong umuwi noon. Kaso lang nahirapan kaming tuntunin ang daan palabas ng subdivision. Napansin kong paikot-ikot na lang kami. Naguluhan rin yung driver kasi tinandaan daw niya ang daan kanina. Bagaman madilim at ilang beses kaming lumiko, sinikap daw talaga niyang tandaan ng bawat eskinita. Kaya nakakapagtakang hindi na namin mahanap ang gate. Sir Jupiter, sa pagkakataon pong yun,
Hindi ko na napigilan ang sarili kong pangilabutan. Para kasing nararamdaman kong may mali na talaga. Naisip ko pa nga na baka nilalamat na kami. Pero hindi naman paulit-ulit ang mga nadaanan naming lugar. Sadyang naliligaw lang talaga kami at hindi na mahanap ang daan palabas. Ang masaklap, umabot na po kami sa isang madilim na lugar kung saan puro mga under construction na bahay lang ang makikita. Walang kahit isang tao doon. Tanging liwanag ng buwan lang at ng kotse ang ilaw sa parting yun ng subdivision. Pareho na kaming naguguluhan ng driver kung saan kami dadaan. Ayaw naman kasi naming lumiko na naman sa kung saan-saan at baka mas lalo kaming maligaw. Tiningnan po namin ang mapa sa phone pero napaka-weird. Hindi ko alam kung nawalan ba ng service pero bigla po itong naging blanco. Habang kinakabahan, naalala ko tuloy yung sinabi ng isang kaibigan namin kanina. Mag-ingat raw ako dahil nakakatakot ang subdivision na tinitirhan ni na Ivy. Hindi kaya totoo ang sinabi niya? Di kaya may mali talaga sa lugar na yun? Bigla po akong may napansing dumaang motorsiklo. Nabuhayan ako ng loob at kaagad na sinabi kay Kuya Driver na sundan namin yung nagmumotor. Kasi baka alam nito ang daan palabas. Pero nagtaka ako nang hindi sumagot si Kuya sa akin. Imbis po na gawin niya yung sinabi ko, lumiko po siya sa ibang direksyon. Nagtaka ako kung bakit niya ginawa yun. Tinanong ko siya kung may problema. Ang sabi niya wala daw. Parang naalala niya na yung daan palabas pero napansin ko po na hindi siya sigurado. Nauutal siya at parang kinakabahan. Hinayaan ko na lang siya na magmaneho. Hindi naman ako natakot sa kanya kasi ramdam ko naman na hindi masamang tao si Kuya. Ilang minuto ang lumipas at hindi pa rin namin natuntun yung gate. Kaya tinanong ko si Kuya kung sigurado ba siyang naalala na niya yung daan palabas. Kasi parang mas naliligaw kami. Bago pa siya makasagot, nakita ko na naman yung lalaking nakamotor. Nakakapagtaka na nakita ulit namin siya. Magkaibang direksyon kasi ang dinaanan namin kanina. Sinabi ko ulit kay Kuya Driver na sundan namin yung motor at tanungin kung saan ang daan palabas. Hindi na naman siya sumagot at biglang binilisan yung pagpapatakbo niya ng kotse. Dahil nawiwirduhan na ako sa kanya, tinanong ko na po talaga siya kung anong nangyayari sa kanya. Bakit parang wala siya sa sarili at para siyang natatakot. Hindi na naman siya nagsalita ulit. Buti na lang at may nakita kaming liwanag sa unahan. Nakahinga po ako ng malalim nang ma-realize kong nasa gate na kami. Napansin kong kabado pa rin ang driver at nanginginig yung mga kamay niyang nakahawak sa manibela. Nung nakalabas na kami sa subdivision, bigla siyang nagsorry sa akin. Kaya muli ko siyang tinanong kung anong nangyari sa kanya. Ang sabi po niya wala raw po siyang nakita na nakamotor kanina. Ang tanging nakita lang po niya ay isang lalaking nakalutang at walang ulo. Mula raw nung umalis kami kina Ivy, nakita na raw po niya ang pugot-ulong kaluluwa na nakasunod sa amin. Pasulput-sulput daw po ito sa mga nadaraanan namin hanggang sa naligaw na nga kami.
Sir Jupiter, kinilabutan po talaga ako sa sinabi niya. Nung nakita ko kasi yung lalaking nakamotor, hindi talaga sumagi sa isip ko na isa itong kaluluwa. Mabuti na lang po at may nadaanan kaming simbahan. Huminto po muna kami doon at nagdasal sa labas ng simbahan. Pagkatapos noon ay hinatid na ako ni Kuya sa amin. Kinabukasan tinawagan ko si Ivy at ikinwento sa kanya yung na-experience ko. Sabi niya hindi daw first time na nangyari yun. Marami na raw kwento ang mga kapitbahay nila na may mga kaluluwa raw na nagpapakita sa subdivision nila. At common na raw talaga na nagpapakita yung lalaking walang ulo doon. Mismong mga guard sa subdivision nila ay alam ang tungkol doon. Ilang beses na raw kasi nila itong nakikita tuwing nagro-roving sila sa paligid. Sa ngayon po, fully developed na ang subdivision na yon. Tapos nang i-construct ang lahat ng bahay, occupied na. Maliwanag na rin at ayon kay Ivy, madalang na lang siyang nakakarinig ng mga nakakatakot na kwento doon. Ilang beses na rin daw kasing ipinabless ng homeowners ang lugar nila. Pero mula po noon ay hindi na ako bumalik sa subdivision nila dahil sa traumatic experience ko doon. Kayo po ba mga kasityo bangungot, may ganito rin ba kayong karanasan? Nakapunta na ba kayo sa isang unfinished subdivision noon at may naramdamang kakaiba? At sa tingin nyo ba, kaya may nagpaparamdam doon dahil wala pa gaanong tao sa lugar? Posible kaya na kahit marami ng occupants dito ngayon ay mayroon pa ring mga ligaw na kaluluwang nagpaparamdam? Gusto ko pong malaman ang inyong opinyon sa bagay na ito at gusto ko rin namang malaman kung may similar experience kayo. Comment down below, please. At habang hinahanda ninyo ang inyong comments, pakinggan naman natin ang susunod na horror story na ipinadala ni Migs. Haunted Shortcut. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga kagaya kong listeners ng Sityo Bangungot. Tawagin niyo na lang po akong Migs, 30 years old, Tubong, Bulacan. Nagtatrabaho po ako bilang isang office clerk, may asawa at 2 anak. Pero ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong binata pa ako. 5 years ago. Sa totoo lang po, ito ang first and last paranormal experience ko. Hindi rin talaga kasi ako naniniwala sa mga ganitong bagay noon. Pero mula nang naranasan ko to, na-realize kong may mga bagay pala talaga sa mundo natin na mahirap ipaliwanag. Totoo palang sinasabi nila, sa mundong ibabaw, hindi lang mga buhay ang nakatira, pati na rin ang mga patay. Nangyari po ito sa isang unfinished subdivision. Papunta kami noon sa bahay ng kaibigan naming si Jane. Meron po kasi kaming out-of-town trip at susunduin namin siya sa kanila since siya yung nagluto ng mga dadalhin naming pagkain. Si Martin po yung nagmamaneho noon at ako naman ang nakaupo sa tabi niya. Yung mga kaibigan naman namin ay nasa likod at sobrang ingay. Nagkukulitan pa sila noon at nag-aasaran. Nasa 3 or 4 a.m. pa lang noon. Nag-decide kasi kaming bumiyahe ng maaga para mas maaga rin kaming makarating sa destination namin.
Medyo malayo yung bahay ni na Janine, pero ang sabi ng kabarkada naming si Luke may alam daw siyang shortcut. Nagbiruan pa nga kami noon at sabi namin baka ma-wrong turn kami sa shortcut na sinasuggest niya. Pero sabi niya, nakadaan na raw siya sa shortcut na yon dati. Dahil gusto naming makatipid sa oras, sinunod na namin ang suggestion niya. Ang shortcut pala na tinutukoy niya ay ang isang unfinished subdivision. Tinanong ko siya kung sigurado siyang pwede kaming dumaan doon. Baka masita kami ng gwardiya, pero ang sabi niya di naman daw siya sinita noon at wala rin daw guards nung dumaan siya sa nasabing lugar. Ilang saglit lang ay nadaanan namin ang nasabing subdivision. Tuloy-tuloy lang kami sa pagpasok doon. Napansin ko po na may gwardyang nakatayo sa may guardhouse at parang pinapahinto kami. Kinabahan ako kasi baka bawal ngang dumaan doon. Pero ang nakakapagtaka, patuloy lang sa pagmamaneho si Martin. Dire-diretso lang talaga siya. Imposible namang hindi niya napansin yung gwardya na kinukuha yung atensyon namin. Yung mga kaibigan ko naman sa likod ay patuloy lang sa pagkwekwentuhan na parang walang nakita. Tinanong ko si Martin kung bakit hindi siya huminto. Kumunot ang kanyang noo at tinanong ako, bakit daw siya hihinto? Sinabi ko naman sa kanya ang tungkol sa nakita kong gwardya sa may guardhouse na sinesenyasan kaming huminto. Bigla pong natahimik ang lahat ng mga kasamahan ko sa loob ng kotse. Napansin ko rin ang paghigpit ng pagkakahawak ni Martin sa manibela. Halatang kinakabahan, Sir Jupiter. Hindi po nila nakita ang nakita ko. Walang tao sa guardhouse. Walang gwardya na sumisenyas sa aming huminto. Tumindig ang balahibo ko sa sinabi nila. Imposibleng na malikmata lang ako dahil sigurado po talaga ako sa nakita ko. Dahil sa takot, sinabi ko sa kanila na lumabas na lang kami sa subdivision na yun. Di bali nang hindi kami dumaan sa shortcut, pero kung babalik naman kami, ibig sabihin, makakadaan ulit kami dun sa guardhouse kung saan may nakita akong gwardya. Dahil sa takot at dahil na rin sa malayo-layo na ang naibiyahe namin, nagpatuloy na lang kami. Napausal na lang po talaga ako ng dasal, Sir Jupiter. Nakakatakot po kasi talaga ang vibe ng lugar na yun. Wala akong nakita ni isang poste ng ilaw. Lahat ng bahay doon ay hindi pa tapos ang construction. Wala kang makikitang kahit isang tao sa paligid. Nagsorry si Luke kasi siya ang nagsuggest ng shortcut na yun sa amin. Umaga raw kasi nung dumaan siya sa subdivision at may mga ibang sasakyan raw siyang nakasabay nung time na yun. May mga nadaanan pa nga raw siyang construction workers noon. Hindi naman daw niya inakala na may kakaiba pala dito pag madilim ang paligid. Hindi na po kami nagsisihan, Sir Jupiter. Alam naman kasi namin na mabuti ang intensyon ni Luke. Tahimik na lang naming ipinagpatuloy ang biyahe namin. Ilang saglit ang lumipas ay napansin naming humihikbi ang kasama naming si Sheena. Pilit namin siyang inalo pero ayaw niya talagang tumigil. Nanginginig po siya sa takot. Paulit-ulit namin siyang tinanong kung anong nangyayari sa kanya pero dahil sa labis na pag-iyak ay hindi niya po kami magawang sagutin. Pinainom namin siya ng tubig upang kahit paano'y maging kalmado siya.
Huminga siya ng malalim at ikinwento sa amin ang nangyari. May nakita raw siyang gwardya na nadaanan namin kanina. Nakatayo raw ito sa tabi ng isang matandang puno. Naaagnas ang muka at matalim ang titig sa kotse namin. Nang mapansin itong nakikita ito ni Sheena, bigla raw siya nitong itinuro at parabang inutusan siyang pahintuin ang kotse. Sabi ni Sheena matagal na raw nabukas ang kanyang third eye, pero ito daw ang unang beses na may nakita siyang kaluluwa na sobrang bigat sa pakiramdam. Pinabilisan na lang namin ang pagmamaneho para makalabas na kami sa subdivision na yun. Takot na kasi kaming lahat. Ang akala namin ay tapos na ang nakakatakot naming karanasan, pero nagkakamali po kami, Sir Jupiter. Biglang pumreno si Martin na nagpaggulat sa amin. Tinanong namin siya kung bakit siya biglang huminto. Sabi niya nakita raw ba namin ang nakita niya. Nagkatinginan kami at mas lalong natakot. Wala kasi kaming nakita at naguguluhan rin kami kung bakit siya huminto. Gusto na nga naming makalabas sa lugar na yun. Sabi ni Martin bigla raw siyang may nakitang babaeng tumatawid. Bigla na lang daw itong sumulpot out of nowhere at sobrang lapit pa talaga nito sa kotse namin. Sa takot na baka masagasaan niya ito, pumreno si Martin. Pero nang huminto naman daw siya, bigla na lang nawala ang babaeng nakita niya. Para lang daw itong tinangay ng hangin. Inutusan na namin siyang ituloy ang pagmamaneho at bilisan na lang para makalabas na talaga kami doon. Hindi na kasi talaga pangkaraniwan ang mga nangyayari sa amin. Sumunod naman siya, tahimik na ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Kami naman ay sabay-sabay na nagdasal. Sir Jupiter, para kaming nasa loob ng isang nakakatakot na pelikula. Pag naaalala ko nga ang experience na to ay hindi pa rin ako makapaniwalang nangyari talaga ito sa amin. Mabuti na lang po talaga at safe kaming nakalabas sa subdivision na yun. Pagkalipas ng less than 10 minutes ay nakarating na rin kami sa bahay ni na Janine. Nagtaka po siya nang mapansin ang ekspresyon naming takot na takot. Ikinuwento namin sa kanya ang buong pangyayari at sabi ni Janine, hindi raw kami dapat dumaan sa lugar na yun pag madilim na. Marami raw mga sasakyang dumadaan doon pag umaga kasi magandang shortcut daw talaga. Pero pagkagat ng dilim, wala na raw kahit sino ang nangangahas na pumasok sa nasabing subdivision. Marami na raw kasing kumakalat na kwento tungkol sa mga ligaw na kaluluwang nagpaparamdam doon. Ayon sa kwento, dati raw talahiban ng nasabing lugar. Marami ring mga naglalakihang puno doon na pinutol. May mga napabalita rin daw na mga bangkay na natagpuan doon. Kaya nagtaka rin daw siya nang malamang plano raw gawing subdivision ang area na yon. Pero ang alam niya, itinigil na ang paggawa sa nasabing subdivision. May mga kaluluwa raw kasing nagpapakita at may mga construction worker pa raw na namatay doon dahil na aksidente sa trabaho. Para bang ayaw ng mga kaluluwa na pakialaman ng kahit sino ang lugar na yun. Mula po noon tuwing pupunta kami kina Janine, hindi na talaga kami dumadaan sa shortcut na yun. Kahit sa umaga ay hindi pa rin kami pumapasok doon dahil na-trauma kami sa naging karanasan namin.
Sana po ay nagustuhan niyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataon, Sitio Bangungot. More power and God bless us all. At ngayon naman dumako tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout kay Lay Mendoza, Janeline Acas, Lucy Crazy, Lani Gagarin, Nicole Agui, Darren Navi, Jeka, Random Topics, Ja Barakel at LD Fur, Rogelio Parayaw at Leat Arcelo. Basahin naman natin ang ilan sa pinakamagagandang comment mula kay Idfer at Roxanne Pedzold. Sabi ni Idfer, "Good day po, Kasityo. Naniniwala rin po ako na spirits can attach itself to a certain thing. Hindi po talaga ako basta bumibili o kumukuha ng mga bagay lalo na ng mga antique items. Ewan ko po ba parang ibang pakiramdam kapag hinawakan ko. More power po, stress and homesickness reliever ko po ang mga kwento ninyo." Yan ang comment ni Idfer sa Dream Catcher Story. Sabi naman ni Roxanne, "Kami ng anak ko umattend ng Forest Healing Assembly. Puro mga nature lovers at mga yoga enthusiasts ang mga dumalo doon. Tinuruan kaming gumawa ng dream catcher na yari sa natural na materyales. Tuwang-tuwa ang anak ko at isinabit namin yung gawa namin na dream catcher sa bintana na natatamaan ng sinag ng araw. So far, wala kaming mad dreams ni bunso ko. Maybe you need to make your own dream catcher sender para walang negative energy na kasama." Yan ang comment ni Roxanne sa Dream Catcher Story. Sa mga hindi nabanggit sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.